Alam ko naman iyon, boss. Pinipigilan ko lang din naman sarili ko at baka. Kung ano magawa ko kakaganyan mo. Mas lalong sumilay ang pilyong ni Tide. Ni Reven. At anong pwedeng gawin na? Sinasabi mo. Aba syempre, alam mo na. Pagkatapos, mo ako mukbangin kagabi at yung kaninang. Umaga? Aba baka mangyari na naman iyon? Saka ikaw na rin nagsabi, boss, you want to be professional. Nagawin ng mabuti ang trabaho. Hindi yung parang ako ang gusto mong trabahuhin. At dahil sa sinabi niya ay hinatak siya ni Raven pa tayo pagkatapos ay hinapit papunta sa kanyang bisig. Ngayon ay tila nakayakap na siya sa kanya. Boss, baka may pumasok. Yun nga ang exciting doon eh. Sunod na. Ginawa nito ay siniil siya ng halik. Dahilan para mapatuod na naman si Hestia. Sorry, boss. Pero gago ka ba? Sarkastiko niyang tanong at napangisi lang ito. Exciting. Pero kapag may nakakita sa atin, lagot. Ako, boss. Ako bahala sa'yo. Ska ba bilib sa akin? Boss, alam mo. Ang landi-landi mo, alam. Mo ba yun? Kumindat si Raven. Sa'yo lang. Ngunit kahit na anong sitwasyon pa sila. Naroon ngayon ay tila hindi iyon hadlang upang pigilan ang atraksyon sa pagitan nila. Mariin na siniil ng halik ni Raven ang labi ni Hestia at walang nagawa si Hestia kundi tanggapin ang mga halik nito. Naitungkod niya nga ang kanyang palad sa mesa upang humingi ng suporta sa tindi ng mga halik nito. Alainan. Boss, baka mamakita nila. Do you think care? Lean ang mga salita sa pagitan ng pagkakalikan nila. At tama naman ito. Dahil tila, wala na rin naman pakialam si Raven kung may pumasok at makita sila. Muling bumalik ang pakikipagtagisan ng kanilang mga halik habang unti-unti na rin. Bumigay si Hestia at nagpadala muli sa mga halik nito. Napahawak siya sa dibdib ni Raven at hinatak pa ang kurbata nito upang hatakin. Papalapit sa kanya. I told you, mag-undertime tayo. Biro pa. Ni Raven na tila inaasar siya. Boss ha. Papapakin mo lang talaga ako sa bahay mo. Umiling si Raven. No, hindi tayo pupunta sa bahay agad pagka-out. Napabitaw si Hestia sa mga halik nito ay tinignan siya sa mga mata. Ko. Saan? Pala. Somewhere, Hestia. Let's go. Somewhere. What do you mean, boss? Tumaas ang sulok ng labi ni Raven. Let's have a date somewhere. What do you think about that? Dahil sa sinabi ni Raven ay napatigil si Hestia. Hindi niya inaasahan na aalukin siya nito na mag-date. Pero tatanggi pa ba siya? Natatawa si Hestia nang makita ang rason na inilagay niya dahil para makapag-out sila ng maaga ni Raven. Lunch out emergency meeting lang. Naman. Emergency meeting para sa kalandyan. Nilang dalawa na hindi niya alam kung hanggang saan naman mauwi ngayon. Boss ha. Basta sure ka na hindi ka magagalit kapag hinanap mo yung report tapos wala akong may provide sa'yo. Ani pa ni Hestia. Dahil iyon ang aatupagin niya ngayong araw na ito. Saka boss, ang sweldo ko ha. Buo pa rin. Alam mo naman na marami akong pinapakain. Tingin mo ba papabayaan kita? Tanong ni Raven sa kanya habang binubuhay ang makina. Basta nililinaw ko lang, boss. Mamaya. Magsungit ka na naman. Tumaas ang sulok ng labi ni Raven. Relax. Enlis Coronel. Makamiss Coronel ka naman. Irap pani. Hestia kay Raven. Ngayon ay pinaandar na nito ang sasakyan at hindi niya alam kung saan siya dadalhin nito.
Ikaw, kailan mo ako tatawagin lang sa pangalan ko? I admit, it is hot when you call me boss. Pero gusto ko pa rin kapag tinatawag mo akong Raven. Okay, boss, I est Raven. Tipid na. Ngumiti si Hestia. Hindi lang po sanay. Lalo na. At ikaw naman kasi talaga ang boss ko. Call me Raven from now on, lalo na kapag tayo lang ni. Okay, Raven. Biglang tumigil ang sasakyan dahilan para mapasigaw si Hestia at hampasin si Raven dahil halos masubsob siya at humigpit sa kanyang katawan ang seatbelt na kanyang suot. Ako. Hi. Bakit ka huminto? Nagulat naman. It's so hot to hear you saying my name. Naalala ko that time when went down on you. And you keep screaming my name. Walang preno na sabi nito sa kanya kaya namula ang mukha ni Hestia. Hoy, boss. Grabe ka ang libog mo. Kamo. Sa'yo lang. Ngiting asar nito habang nakatingin sa kanya. I want to are you right? Here, right now. Hi. Bunganga mo. Lagyan ko holy water. Iyan. Napatingin si Hestia sa paligid at may ilang mga sasakyan na nga na bumibisina sa kanila. Ganito ba talaga ang boss niya? Walang preno sa pagsasalita. At naku, kung may nangyayari na nga sa kanila ay baka malamang nagawa na nito iyon ngayon din. At ang mga sinabi nito ay tila nagdala kay Hestia sa kakaibang imaginasyon na naman. Sa sinabi nito ay nagkaroon siya ng ideya. Curiosity kung paano at gaano ba kasarap gawin ang bagay na iyon. Erase. Kalma, Hestia. Hindi sa sasakyan mapipitas ang hiyas mo. Don't worry, we will not do it now. Not until you're ready. And yes, hindi dito sa sasakyan natin unang gagawin ang bagay na nasa isip mo. Wika pa ni Raven bago kumindat sa kanya. Dahil nakarinig pa sila ng isang busina mula sa sasakyan na nasa likod ay hinampas siya ni Hestia. Tara na nga. Mamaya mapaaway. Patayo, mag-drive ka na. Muling sumilay ang ngiti sa labi ni Raven at muling pinaandar ang sasakyan. Wala siyang idea kung saan siya dadalhin nito. Tanghaling tapat ngunit hindi naman ganoon kainit. Dumaan muna sila sa isang convenience store at bumili ng kanilang makakain. Tinak out nila iyon at dinala sa pupuntahan nila. Hindi naman sila lumayo at nag-drive lang sa isang nature park na hindi naman kalayuan sa kumpanya. Malawak ang park na iyon at pwede ka mag-park sa ilang parte noon. Mapuno ang paligid at madalas may mga nagjo-jogging doon tuwing umaga. Ngunit dahil tanghali na nga ay naliban sa mga nagtitinda sa parke ay may ilang mga sasakyan din na nakapark para doon mananghalian habang tinatanaw ang magandang puno at pond sa lugar. At ganoon rin ang gagawin nila. Aaminin ni Hestia ay iba ang expectation niya. Akala niya ay sa mamahaling restaurant siya nito dadalhin, lalo pa nang sabihin nito na kakain lang daw sila sa labas. Pero hindi niya inaasahan na simpleng lunch merienda ang plano nito sa parke ang gagawin nila. Kung tutuusin ay mas pabor pa siya dahil hindi niya kailangan na magpanggap na alam niya ang karakas ng mga mayayaman sa mamahaling lugar. Unlike dito ay simple at payapa lang. Higit sa lahat ay sila lang ni Raven ang magkasama. Binukasan ni Raven ang pinto ng makapag-park sila. Bumaba sila at dinala ang mga paper bag sa mailikod kung saan inopen nito ang truck side ng upuan kung saan sila maupo habang kumakain. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo ang sandwich? Mabubusog ka ba doon?
Tanong ni Raven nang iabot sa kanya ang pagkain na napili niya. Tumango si Hestia. Ikaw, sure ka ba na? Okay na sa'yo yan? Kasi gaya-gaya ka? Pwede. Naman na hindi ka mag-sandwich. No, this is fine. Anito bago binuksan ang balot ng sandwich at kumain na sila. Habang kumakain sila ay hindi alam ni Hestia ang itatopic niya kaya naman ay nagsimula siya na magtanong kay Raven tungkol sa kumpanya. Kamusta yung kamiting mo, boss? Kanina. May deal na ba? Kasi Tilt waiting for his secretary to set sked. Wala naman. Umiling si Raven. Nope, kupal kaya hindi. Ko tinuloy. Oh. Tumango-tango siya. Bakit? Let's not talk about it we didn't go out to. Talk about work. We're here dahil I want to be with you. So let's just talk about us. Napalabi si Hestia dahil sa sinabi nito. Makausi boss, para namang may EFT. Talaga? What about us? Tanong ni Hestia at tila nagseryoso ang mukha ni Raven. I know this is not a fancy place to ask about this. But I don't like messing around. Hestia. So this? Itong ginagawa natin, yung mga nagawa natin. I know na hindi lang iyon. Wala sa akin o lalo na sa iyo. Kaya, napataas ang kilay ni Hestia. Kaya, I would like to formally ask you out. To court you, Hestia. Kung papayagan mo. Ako. Sus, boss. Pinayagan na nga kita sumisid. Ani ni Hestia bago isinilid ang bangs niya sa kanyang tainga. Hestia, I'm serious. I would like to formally ask you, nais kitang ligawan. Parang ang haba ng buhok ni Hestia sa sinabi ng kanyang boss. Kung tutuusin, papakipot pa ba siya? May mga nangyari. Kanila. Wala pa man sa level na usual. Nangyayari ngunit pinayagan na nga niya itong hawak-hawakan ang masiselang parte ng katawan niya tapos ngayon pa ba siya magpapakipot? Pero hindi naman iyon yun eh. Nais niya lang talaga na mag-experiment. Parang matinding responsibilidad na ang pakikipagrelasyon. Ngunit hindi lang naman. Iyon ang iniisip niya. Maraming dapat i-consider. Sa pagpayag niya. Lalo pa at boss niya pa rin ito. Raven, hindi ko alam ang isasagot. Anya. Bago na payuko. At dahil sa paglungkot ng mukha niya ay lumapit si Raven. Paanong hindi mo alam ang isasagot? When I ask you, what do you feel about it? Hindi mo ba ako type, Hestia? Type kita, okay. O iyon naman pala. Masayang sabi ni Raven, tila nabuhayan ng loob. Pero ikaw, type mo ba talaga ako? Isipin mo naman Raven kung ano ako sa kung ano ka. Boss kita. Secretary mo ako. Langit ka. Lupa. Ako. Iniisip mo yan? Tanong ni Raven kay Hestia at mabilis na tumango ito. Naman. Sa inyong mayayaman parang ang daling sabihin. Pero sa aming mahihirap, napakakomplikado noon. At dahil sa mga ganito kaya maraming pamilya na nagkakawatak-watak. Maraming pamilya na wasak dahil may mga probinsyanang katulad ko na nagangarap magmahal ng maayos na lalaki. At may kaya na taga-syudad. Nagpauto. Nagpabuntis, but in the end iwan din dahil hindi tugma ang estado ng buhay. Parang tayo. Lang. Napailing si Raven bago sarkastikong natawa. Grabe naman ang mga iniisip mo. Pamilya at pagbubuntis agad? Doon na rin naman patungo iyon. Pag niligawan mo ako, mag-a-assume ako ng seryoso. At exclusivity sa ating dalawa.
Na siyempre, magbubunga ng pagmamahal na balang araw. Ay magiging pundasyon ng isang pamilya. Ayaw ko na boss dumagdag sa mga probinsya. Umuuwi sa lugar namin galing syudad. Dahil, kung hindi nasira ang buhay nila ay hindi sila. Mga pinanagutan. Hinawakan ni Raven ang kamay niya bago. Pinakatitigan siya. Bakit? Pananagutan naman. Kita kapag nagkataon. Sus! Anya bago itinulak ito. Lumapit pa si Raven at inakbayan siya. Pinaharap siya nito bago pinakatitigan siya, isa. Like you like me. Hindi ba pwedeng doon? Muna tayo mag-focus. Huwag mo muna isipin ang mga bagay-bagay. Alam ko iyon, ayaw ko lang na mapahiya. Kanang dahil sa magjojowa ka ng sekretary mo. Ng empleyado mo. Hinapit siya ni Raven at hinawakan ang kanyang baba. Sunod ay lumapit ito at hinalikan ang labi niya. Siniil niya ng haliksi. Hestia na tinanggap naman ito bago siya. Bahagyang umatras at pinakatitigan ang mga mata nito. You look cute when you're overthinking. However, gusto ko na huwag kang mag-isip ng ganyan. I told you already. Dadahan-dahanin ko ito. I will not force you. Ganoon pa man ayoko na nangangapaan tayo. Respect you, Hestia. At kung iyan ang iniisip mo, gawan natin ng paraan. Pwede naman tayong mag-adjust depende sa magiging sitwasyon. Pero ngayon, sinasabi ko na sa'yo. Gusto kita at gusto kong ligawan ka. Papayagan mo ba? Ako. Napakagat si Hestia sa ibabang labi niya. Bago na patingin kay Raven. Okay, ganito na lang. Sinabi ko lang sa'yo. Ngayon, I will give you time. Balik tayo rito. Next week. Bakit kasi next week pa? Sasabihin ko na. Nga eh. Inis na reklamo ni Hestia kay Danica na. Kasama niya ngayon sa mall. At natatawa lang ito sa pagmamaktol niya. Alam mo, pa-hard to get ka rin eh. Oh. Ngayon, namimiss mo ang hagod niya. Sa'yo. Raven is being sweet but because he's giving her time, he's giving her hard time too. At hindi nila ginawa ang mga bagay na tila. Hinanap na ng katawang lupa niya. Na hindi niya rin inaasahan na hahanap-hanapin. Niya. Hindi sila naghahalikan, naghihipuan at kung ano pa kagaya ng mga ginagawa nila. At hinahanap niya iyon. God. Na-stress na talaga ako. Anya pa. Kalma nga, 2 days ka palang hindi. Nilalamas nagkakaganyan ka na inapatigil. Ito at huminto sila sa isla ng mga gamot sa grocery. Alam mo ikaw, dapat ito bilhin mo. Kinuha nito ang isang box ng contraceptive pills. Uminom ka na niyan kahit wala pang nangyayari sa inyo. Para at least naman. Protektado ka pa rin kung sakaling di nyo na mapigilan ng isa't isa. Sa inaasta mo kasi. Tigang ka na at baka kapag sinagot mo na iyong boss mo ay maisuko mo agad iyang bataan mo. At ikaw rin naman. Kung ayaw mo nang maghintay ng 1 linggo di kausapin mo at mag-usap na kayo mamaya. May punto ito kaya naman ay sinunod niya. Ang payo nito na maliban sa pagbili ng pills ay kinausap niya rin si Raven na makipagkita sa kanya sa may park. Wala si Raven sa opisina maghapon dahil may mga meetings ito sa labas. Kaya nang mag-out siya ay dumiretso siya sa may park. Kung saan sila nagkita noon. Nagtaksi lang siya. At nagtungo roon sa kung saan sila nakapwesto. Wala nang masyadong tao roon. Lalo pa at late na rin. At akmang tatawagan niya. Nasana si Raven nang dumating ang sasakyan nito at pumarada sa tabi ng pond. Napangiti siya nang makita ito. Lalo pa nang may dala itong bulaklak ng salubungin. Siya. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Dahil sa handog pa nitong pabulaklak.
Gwapong-gwapo na hinawakan nito iyon bago ibinigay sa kanya. For you. Napatingin si Hestia sa bulaklak ng rosas na ibinigay sa kanya ni Raven. Inamoy niya pa iyon bago napatingin sa binata. Thank you. Kagaya ng kanilang unang beses na pagpunta rito at naupo sila sa likod ng sasakyan. May dala rin si Raven na lata ng beer at pizza. Kumain ka na ba? Tanong nito bago binuksan ang lata ng beer. May pizza dito. Or, baka may gusto ka pang bilhin o kainin. Ikaw. Ha? Napapikit-pikit si Hestia. Ang ibig kong sabihin ikaw baka may gustong kainin. Aside from you, wala naman na. Nakangiting sagot ni Raven kaya napasimangot. Na naman si Hestia. Ewan ko sayo. O bakit parang galit ka? Umiling si Hestia at napabuntong hininga. Boss, I asked Raven. Esan? Nakapag-isip na ako. And? Napabuntong hininga si Hestia. Sinasagot. Nakita. Ha? Nagtatakang tanong nito. Teka. Manliligaw pa lang ako. Sinasagot na nga kita, ayaw mo iyon? Irap pa niya. Samantalang si Raven ay hindi makapaniwala. Sure. Ayaw mo ba? Umiling si Raven. Gusto ha? Sure na sure. Lumapit si Raven at hinalikan ang labi ni Hestia. Malugod na tinanggap iyon ni Hestia hanggang sa saglit itong lumayo. Basta Raven ha? Kahit na mabilis na. Naging tayo ay sana manatili yung pangako mo. Na maghihintay ka hanggat kaya ko nang ibigay ang kabibi ko. Natawa si Raven. Silly. Of course. I won't force you to do it. I told you already ginagalang. Kita. Pagkasabin o ni Raven ay hinalikan niya ang pisngi ni Hestia. And it will keep you in the best to you. Boyfriend who's normal as possible. An ito bago. Hinalikan ang palad niya. Magsasalita pa sana si Hestia ng tila may marinig silang dalawa na nagmumula sa malapit. Oh! Oh! Ah! Ah! Sjepa. Nakasunod ng mga salita na iyon ay tunog. Nang tila yumuyugyog na sasakyan. Napatingin sila sa sasakyan na nakapark sa di kalayuan. Dahil kulay itim ang sasakyan ni Raven ay hindi iyon gaanong kita sa dilim. Kaya, tuloy akala ng dalawa na gumagawa ng milagro. Ngayon ay walang tao roon maliban sa kanya. Oh, isagad mo pa. Sigaw pa ng babae. Kaya nagkatinginan sila. Kapwa na namula ang mga mukha nila. Hanggang sa magsalita si Rave, tara na isagad na natin. O, ang ibig kong sabihin ay umalis na tayo. Napalabi si Hestia at pinigilan ito. Wait. Ano? Napakunot ang noo ni Raven. Raven, na-try mo na ba na batihin sa sasakyan? Napahinto ito at pinakatitigan. What? Napakagat si Hestia sa kanyang ibabang labi. Pagkatapos ay hinawakan ang umbok na natatago sa loob ng pantalon ni Raven. Pagkatapos ay natitig sa binata na tila kinukumbinsi ito na gawin nila. Hestia, ungol ni Raven nang sa isang saglit lang ay ibinaba nito ang zipper ng suot nitong pantalon at mabilis na inilabas ng kamay nito ang kanyang kahanaan. Tila mas nabuhayan pa ng loob si Hestia. Nang sa kanyang paghaplos ay mabilis na nanigas iyon sa kanyang palad. Salit-salit ang kanyang mga tingin sa ari nito at sa mukha ni Raven, lalo pa at napakagwapo nito kahit pa na nakaawang ang bibig nito at umuungol. Mumunting himig ang lumabas sa mga labi ni Raven, lalo pa nang umpisang himudin ni Hestia ang kahabaan nito at pinisil-pisil pa ang dulo. Oh God! Don't do that! Baka labasan ako. Agad. Wika pa nito bago napahawak na kay
Hestia. Tila wala namang pakialam si Hestia kahit panapigilan siya nito. Lalo pa at iyon ang kanyang goal ngayon. Ang labasan ito. Namula ang pisngi ni Hestia nang makita na mas lalong namintig ang mga ugat sa ari nito. At bumakat iyon sa kahabaan ng mga balat nito. Sa sandaling iyon ay parang nagkusa ang kanyang kamay na igalaw iyon pataas at pababa. Oh! 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 Patuloy lang ang pag-unggol ni Raven. Habang abala ang mga kamay ni Hestia sa pagbomba ng kanyang kahabaan. Medyo nahihirapan pa siya lalo pa at hindi masyadong dumudulas ang kamay niya sa kahabaan nito. Kaya naalala niya ang ginawa ni Raven sa kanya. Noon kinain siya nito. Ginaya niya iyon, dinuraan niya ang dulo. Elgis ay nito upang magsilbing lubi at mas dumulas pa ang kanyang kamay. Binilisan niya ang pagtaas-baba ng kanyang kamay sa esay nito hanggang sa mas lalo pa iyon na nanigas. Oh, ye. Oh, asti. Oh. Oh. Sunod-sunod. Ang naging ungo ni Raven habang pabilis ang pagtaas-baba ng kanyang kamay. Hindi lang iyon, lalo pa at hindi siya nagpaawat. At isinama niya pa ang kabilang kamay sa pagsalsal sa ay nito. Ngayon ay dalawang kamay niya ang nagmamasahe sa S.A. Night. Oh! G.A. Ay. Sigaw ni Raven at halos mapapaling na ang ulo dahil sa sarap na bumabalot sa kanya. Si Hestia ay hindi pa rin tumigil sa kanyang ginagawa hanggang hindi nito naabot ang sarap na nais niyang maabot nito. Naiinis siya dahil mabilis na natutuyo ang laway niya sa kahandaan nito kaya parang napupurnada ang sarap na nais niyang maibigay. Kaya naman upang mas lalong masarap pa. Ito ay tila nagkusa ang kanyang sarili at yumuko upang dilaan niya ang dulo ng ay inito kung saan nangingintab na rin. Dulot ng mumunting katas na lumalabas. Doon, na hindi na siya nag-isip pa at ipinalasap. Na lamang sa binata na kanyang kasintahan na. Ngayon ang bagay na hindi niya akalain na magagawa niya sa kanyang talambuhay. Ay! Stop! Sigaw ni Raven kaya. Napahinto siya. Napatingin siya sa mata nito ng may lungkot. Bakit? Ayaw mo ba? No, mabilis na sabi ni Raven bago hinata. Ayaw mo ata, sige wag na lang. Nagtatampo niya pang sabi na tila napahiya siya. Umiling si Raven bago hinawakan ang pismi niya. Want it nagulat lang ako. I'm not expecting you to suck dick. Namula ang pisngi ni Hestia dahil sa mga salitang ginamit nito. Maihiya na bumalot sa kanya at the same time ay tila pinainit noon ang katawan niya. Grabe. Hindi ako sanay sa mga salita mo. Anya pa habang hawak pa rin ang EI ni Raven. Napaawang ang bibig nito at lumapit. Bahagya para dampian ng halik ang labi niya. Hala. Hinalikan mo ako. Edi para mo na. Rinakis yung ihi mo. Gulat ni Hestia na. Parang hindi makapaniwala sa ginawa ni Raven. Napalakas pa nga ang boses niya kaya mabilis. Natinakpan iyon ni Raven. Lower your voice or else someone will know what we're doing. Arte naman. Pumayag ka na naman. Pinakatitigan siya ni Raven bago ito nagsalita. You're LJ amazing, Hestia. Pero, sigurado ka ba? Hindi tayo nagmamadali. Di. Ba? Napalabi si Hestia. Kasi nga Siyempre unfair. Ikaw nakain mo na ako, dapat. Matry ko rin nakainin ka. Godam it, hindi ako sanay na ganyan ka. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo madali. Naman ako kausap. Umiling si Raven. If sigurado ka. Nga. Sinubo ko na nga
Dinilaan ko. Na nga di imo ngayon pa ba ako? Magdadalawang isip. Kit, Hestia. Sumilay ang ngiti sa labi ni Raven na nais matawa. Ngunit alam nilang mapuputol ang init kung hindi nila ipagpapatuloy ang kaganapan ngayon. Pagitan nila. So ano na? Ani ni Hestia habang hindi pa rin binibitawan ang kahandaan ni Raven. Suck is my iwi, Hestia. Suck is my view hard. Subo ko na. Tumango si Raven. Subo mo na, kainin mo ako. Tila biglang nag-init ang pisngi ni Hestia sa mga sinabi nito. Subalit ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinil ng halik ang labi ni Hestia. Mariin silang naghalikan at nang muling manigas ang pie nito ay muling yumuko si Hestia upang paligayahin ito gamit ang kanyang bibig. Dinilaan niya ang dulo ng namimintig-mintig na sihikiay nito habang ang isang kamay ay minamasahe ang dalawang bola sa ilalim nun. Sinipsip niya ang dulo. Dahilan upang mapahiyaw si Raven. Oh! Ay! Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang idea kung ano ba ang tama o maling paraan sa pagpapaligaya nito sa pay nito. Subalit, ay naalala niya ang ilang teknik na hinawa ni Raven sa kanya nung siya ang kinakain nito. Ginaya niya iyon at paulit-ulit na nilaro niya ang kanyang dila sa iay nito na tila sanay na. Sanay na at ang kanyang dila ay nilikha upang gawin iyon sa lalaking nasa harapan niya. Ngayon, dilaan mo yung buo. Sa itaas pababa. Tapos pataas. Oh! Yan! Oh! Tapos sipsipin mo. Oh! Oh! Ay! Sige pa, Hestia. Oh! Ilang beses niyang hinimod ang kanyang dila sa kahabaan nito. At kagaya nga ng mga sabi ni Raven ay ginawa niya agad. Naisipan niyang isubo muli ito. At tila halos mabanat ang labi ni Hestia sa lapad. And nito. Vexan, ungol ni Hestia habang sinisipsip na tila isang lollipop ang nito. Buong buhay niya ay na-enjoy niya ang pagkain ng lollipop. Hindi niya akalain na inihahanda lang siya noon para sa sandaling ito. Kakaiba ang lasa, maalat-alat na. Manamis-namis ang lasa nito. Ang amoy ay tila cinnamon, amoy ni Raven na tila mas lalo pang nagpainit sa kanyang pandama. Habang sinisipsip niya ang iyoy, ay sinimulan na niyang igalaw ang kanyang kamay pabomba sa kahabaan nito. Dahilan para mas lalong tila mahatak si Raven na unti-unti itong hinahatak sa hangganan nito. Ngunit hindi lang doon natapos ang lahat. Dahil tila mas lalo siyang naadik sa kanyang ginagawa. She wanted to take more kaya naman ay sinubukan niyang igalaw ang kanyang bibig. Itinaas baba ang kanyang ulo. Pabomba sa kahandaan nito hanggang sa unti-unti iyon bumaon. Na kahit pa nahalos, maduwal siya sa pagtamanon sa kanyang lalamunan ay itinutuloy niya pa rin. Oh, ay, yay. Ay, re. Napaawang ang bibig ni Raven at tila hindi na rin mapigilan ang sarili. He is trying his best na hindi maging maraha sa kanyang galaw. Dahil baka mabigla si Hestia ngunit hindi niya na talaga kaya. Hindi nagtagal ay napahawak siya sa ulo ni Hestia at iginaya ng mas madiin ang kanyang kahandaan sa bibig nito. She gagged, tears started to flow from her eyes. Pero hindi siya bumitaw, hindi siya lumayo. At ipinagtulakan si Raven. Bagkus isinagad niya ang kahandaan nito sa kanya. Hinayaan na kontrolin siya nito at mas tinanggap pa ang ginawa nitong pag-angkin sa kanyang bibig. Hanggang sa hindi niya namalayan na tila sinasabayan na niya ito. Halos sumalog ang likod ng bahagi ng sasakyan na ang nakayuko na si Hestia kanina.
ay nasa ilalim na ni Raven na nakaluhod at binabayo ang kanyang bibig. At ang ginagawa nilang iyon ay mas lalong nagdala ng init sa kanyang pakiramdam. Naramdaman niya ang paglalawa ng kanyang kaya kusa na bumaba ang isa niyang kamay upang himurin ang kanyang sarili habang tinatanggap sa kanyang bibig ang kahandaan nito. Pinaglaruan niya ang kanyang sarili. At sa sarap noon ay hindi niya mapigilan na mapaungol habang tinatanggap ang bawat pagsagad nito sa kanyang bibig. Sinasalubong ang bawat pagpasok nito na sinisikipan niya pa ang labi niya hanggang sa maramdaman niya ang mas lalong paninigas ng kahandaan nito sa loob ng kanyang bibig. Is coming. Oh God. I'm coming. Hestia. He tried his best to pull out. Ngunit bago pa man niya iyon magawa ay nilabasan na siya. Dahilan upang mapuno ng mainit na katas ang bibig ni Hestia. Hingalman at balot pa ng sarap ang kanyang pakiramdam ay mabilis niyang itinuon ang pansin kay Hestia upang alalayan ito. Ngunit si Hestia ay wala lang imik. May iilan pangkatas ni Raven na bahid sa gilid ng labi nito. At imbis na iluwa iyon ay buong loob niya iyong nilunok. Aldi, mura ni Raven pagkatapos ay hinalikan ang noo ni Hestia na tila hindi rin niya akalain na nalunok niya. You know you na. Hindi mo kailangan na gawin yon. Tumingin si Hestia sa kanya bago umiling. Ayos lang kinapalunok pa ito. Ginusto ko rin. Naman. Nang mapansin ni Raven na muling lumunok ito ay hinaplos niya ang pisngi ni Hestia bago nagtanong. Ayos ka lang? Ano lang, sobrang lapot. Grabe Semilia. Mo. Parang may naiwan pa sa lalamunan ko. Hi, Hestia. Ano na? Sigaw ni Danica din. Ikinagulat ni Hestia kaya tila bumalik ito sa sarili. Kanina mo pa tinititigan iyang ulam esero. Ano bang meron sa labong at sa luyot at may pangiti-ngiti ka pa dyan? Naalala ko lang siya. Tumuwid ng upo si Hestia at umiling. Wala, ano lang. Parang hindi luto yung labong. Anito bago muling sumalok ng kanin. Puyat ka ata. Pinupuyat ka ba nung boss mo? They found new hobby. Wala na, masakit. Na ang kabibi niya kakamukbang nito sa kanya. At nanakit na rin ang lalamunan niya. Kakamukbang niya sa boss niya. Hindi naman. Siya nagrereklamo at nakaka-addict naman kasi. Ngunit hanggang doon lang sila. Pero sa mga saglit talaga na ganito na may nakakapagpaalala kay Raven ay parang natutuliro siya. Buti hindi nagtaka iyon na hindi ka sumabay pa uwi. Tumakas lang ako. Tagal niya eh. Saka, kailangan ko magpadala kala nanay. Saka para maipahinga rin ang kabibi ko. Namamaga na. Hala. Lagot ka tinakasan mo. Ubos na. Naman lakas mo niyan. Ikaw ha. Ingat-ingat. Baka mabuntis ka girl. Mukhang matulis. Yung boss mo. Wala pang nangyayaring ganong part sa amin ni boss. Hindi niya pa pinapasok. Napangiwi si Danica. At weh. Nakakaya. Nyo. Hay basta. Ingat pa rin. Kaya kung ako. Sa'yo uminom ka na ng pills. Tumango siya, mag-take ako soon. Mahirap na. Alam mo naman na hindi ako pwedeng madisgrasya. Papatayin ako ng nanay ko. Speaking of nanay mo, kamusta naman? Di ba malapit na rin graduate kapatid mo? 1 taon pa, kaya ito nga nagpadala ako. Matrikula. Ang taray naman ni Myrna. Elba talaga. Kapag nasa Maynila nag-aaral ang anak ano? Ang bilis ng pera. Sabi ng isa sa mga kasama ni Myrna sa mesa habang nagbabalasa ng pera.
Dumukot kasi si Myrna ng pera sa kanyang bulsa. Nakabalunbon iyon na galing pang remittance mula sa kanyang anak. Buti naman at masipag magpadala iyon si Hestia, Myrna. Tumaas ang kilay ni Myrna at tumango. Naman ano? Aba para saan pa ang pagpapalaki ko sa kanya kung hindi siya magrerelyebo? Utang niya sa akin kung bakit siya nasa Maynila. Maganda ang trabaho ng anak ko sa Maynila. Kaya malaki sweldo. Ang pera niya ay pera ko. Kaya naman sagot ko na. Ang merienda natin ngayong gabi. Yon naman. Iba talaga. Galante na si Myrna. Baka naman pwedeng umutang. Hear it. Panang isa sa mga kasama niya magsugal. Basta may tubo na ha. Anya pa. Habang natawa,